Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat, Hari. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. So live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar dito sa Barangay Poblacion Sur, Mandela, Quirino. Okay, so bago po ako magpatuloy, pagpupugay at pasasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At ganun din na kami po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At the same time, siya po ang President ng The Kingdom of God. At sa ang kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na humawak ng dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganun din po sa lahat ng mga royal family ng Riambonanza. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles, at nakinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. So magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat po ng mga 70 prophets buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to Purok. At sa lahat ng mga aming 5 mga 5 spiritual mothers, yan, na nasa banal na syudad. Sila ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo, mga nanay. Sa lahat po ng mga kapatid na nasa ibang bansa, ang aking ina, si Reyna Shirley del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. Sa mga kapatid po natin dyan sa Santiago, sa Barangay Nagasikan. Unang-una po dyan si Hari Ramil Tadya, si Hari Redentor Domingo, Hari Gino Tolentino, at si Reyna Gloria De Leon, at si Reyna Marites Saldivar, at ang ating prinsipe, si Prince J.B. Sales, at ang aking kapatid po, si Reyna Los Biminda Gutierrez. At sa kapatid po natin dyan sa Malanit Jones, yan, na laging nagsubaybay din sa atin, si Hari Roel Agustin. At sa kapatid po natin sa Cabarrugis, Quirino, yan, si Reyna Rosalia Tuganayo at si Reyna Marina Ansibi. At sa kapatid po natin doon sa Negros, si Hari Reggie Pagumpana at ang kanyang reyna
si Reyna Jel Pagumpana, at ang kapatid po natin dyan sa Nagtipunan, Quirino, si Harry Raul Digaw at sa kanyang buong pamilya. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito ay narito naman po kami upang muling magpahayag na naman sa inyo tungkol sa loob ng kaharian ng Diyos, na itinago pa ng Diyos ito sa daang-daang taon. Subalit ito ay nabuksan na sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Philemon Ondo Reyam Bunansa, sapagkat siya lang po ang nakapagbigay kahulugan ang mga sinalita ng Diyos ng mga talinhagang salita sa banal na kasulatan at sa mga plano ng Diyos sa ating daigdig, mga kapatid. Na ano ba itong plano ng Diyos sa daigdig? Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Subalit gumamit ng mga unang kaharian kung saan ito nagsimula. Yan. Saan ba ito nagsimula, itong kaharian ng Diyos, mga kapatid? Nagsimula ito sa panahon ni Saul, David, and Solomon doon sa bansang Israel. Doon nagsimula ang kaharian ng Diyos. Na naghari po sila sa loob ng 40 years, tig po 40 years. Silang naghari doon sa bansang Israel. At natapos si King Solomon, naghari sa negative 997 BC. Nung natapos si King Solomon, ang tanong, yung plano or programa po ba ng Diyos ay nagtuloy? Mga kapatid, nagtuloy. Subalit, ito ay kaharian na sa daigdig. Yan. Yung una, doon lang sa bansang Israel. At ang sumunod na naghari ay buong daigdig na, mga kapatid. 4 ang ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig. Na ang unang kaharian ay ang bansang Babylonia, mga kapatid. At naghari po dyan si King Nabucodonosor, mga kapatid. Sa loob ng 68 years, kalain ninyo, mahaba-habang panahon ang kanyang paghahari. At nung natapos maghari si King Nabucodonosor, ang sumunod na naghari ay ang bansang Medo-Persia. At ang hari po dyan ay si King Cyrus the Great, mga kapatid. Naghari po si King Cyrus the Great sa loob ng 207 years. Mahaba-habang ring panahon ang kanyang paghahari. Nung natapos si King Cyrus the Great, ang sumunod na naghari ay ang bansang Greece. At ang naghari po dyan ay si Alejandro Magno o si Alexander the Great. Yan.
Naghari po siya sa loob ng 168 years. Mga kapatid. At ang pang-apat na kaharian sa daigdig ay ang bansang Rome o Roma. Yan. Yan ang huling kaharian sa daigdig. At natapos maghari ang bansang Rome sa loob ng 476 AD. At ang mga hari po dyan ay ang mga Caesars, mga kapatid. Yan ang apat or una na mga kaharian sa daigdig. Ngayon ay natapos na, wala na. Ang tanong, ang programa po ba ng Diyos ay magtuloy? Siyempre magtuloy. Kung hindi magtutuloy, saan ba maghahari yung Diyos? Kailangan magtuloy yung plano or programa ng Diyos, mga kapatid. Sino na naman ang ginamit ng Diyos dito upang itayo yung panglima na kaharian? So walang iba, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus Christ. Yan. Jesus Christ. Panginoong Hesukristo. Na ano ang kanyang dala? Basahin po natin sa Lucas 8:1. Basa, hari. So ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na pinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12. Yan. Dinadala ang mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang ang ating Panginoong Hesus, kasama niya ang 12 ng kanyang mga apostoles, na sila'y nangangaral sa mga bayan, sa mga nayon, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung pinasukan or sinugo mga kapatid. Kung basahin po natin yan sa Lucas 4:43. Basa, hari. So ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral po sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Maliwanag po. Siya po ay sinugo. Ibig sabihin, pinahiran ng banal na langis ang ating Panginoong Hesukristo.
na nangangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel. Subalit ang tanong, mga kapatid, tinanggap po ba yung nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel? Mga kapatid, bilang Diyos, bilang guro, bilang pastor, bilang hari, yan ang titulo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap po ba? So, walang naniwala or walang tumanggap. Mga kapatid, walang tumanggap. Bagkus ano ang kanilang ginawa sa Kanya? Kanilang linitis, hinuli, at higit sa lahat ay ipinako sa krus. Kaya yung panglima na kaharian na Kanya sanang itatayo dito sa bansang Israel ay Kanyang inalis or Kanyang kinuha. Basahin po natin yan sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21:42-43. Basa hari. So, ganito po ang mababasa. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong tinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Tuloy. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Bansa na nagkakabunga. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos. Kung ang turo nyo ay dyan sa taas, ay hindi ko yan mapapatunayan. Pero maliwanag po yung sinabi ng Diyos na bansa. Isang bansa ang Kanyang pinili, kaya mapalad. Yung bansa na Kanyang pagtayuan muli, sapagkat hindi man nila tinanggap doon, ay yung kaharian na Kanya sanang itatayo doon, ay Kanyang inalis. At ibinigay niya ito sa isang bansa. Sapagkat doon niya sana itatayo or doon niya sana iipunin yung Kanyang mga anak. Kaya nga sa sinabi niya sa banal na kasulatan sa Lucas 13:34-35. Basa hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at buwabato sa mga sinugo sa kanya. Baka ilang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inayang manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo? Sa 35, narito,
sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang puwaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Totoo nga na hindi na nila makikita ang Diyos doon. Hindi nyo na ako makikita. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Yun yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na gusto niya sanang tipunin ang kanyang mga anak na gaya ng inahing manok. Subalit, ayaw man nila yung nangaral ng mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya, wala na yung Diyos doon. Na kanyang sinabi, hindi nyo na ako makikita. Di ba? Mga kapatid. Kaya yung kanyang kaharian, ibinigay na dito sa isang bansa. Mga kapatid. Kaya sa gabing ito ay papatunayan ko na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Ecclesiastes 1:9 and 3:15. Basa, Hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Yan. Sa 3:15. So, sa 3:15 sa Ecclesiastes. So, ganito po ang mababasa. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Yan. Ang nabasa sa banal na kasulatan. Yaong nagawa ay siyang magagawa. Mga kapatid. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. At hinahanap uli ang Diyos yung nakaraan. Ano ba yung nakaraan? Mga kapatid. Kung ating balikan yung mga kaganapan sa lumang Jerusalem. Yan. Lumang Jerusalem. Siyempre, kung mayroong luma, automatic na mayroong bago. Bagong Jerusalem. Yan. Lumang Jerusalem at bagong Jerusalem. So, balikan po natin yung mga kaganapan dito sa lumang Jerusalem, mga kapatid. Dito sa lumang Jerusalem ay mayroong 12 tribo. Yan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Mayroong 12
ribo. Yan. Mga kapatid. At yung dalawang tribes or tribo ay napunta sa anak ni napunta yung dalawa kay anak ni Solomon. Solomon di are Solomon. Na si Roboam. Yan. At ang 10 ay sa kanyang alipin na si Jeroboam. Si Jeroboam. Yan. Kung ating isusukat, ay may sukat na 12 tribes or tribo. Yan. At merong isang pare na nagrebelde sapagkat siya yung pinaglaban niya yung isang tribo. Siya yung kumuha ng isang tribo. Mga kapatid. Sino yung nagrebelde na pari na yon? Si Father Manasseh. Mga kapatid. Kaya kung ating idagdag ang isang tribo, ang sukat ay mayroong 13 tribes. Yan. Mayroong 13 tribes dito sa lumang Jerusalem. History repeat itself. Mga kapatid, kung anong nangyari dito sa lumang Jerusalem, ay siya rin yung mangyari dito sa bagong Jerusalem. Kung dito sa lumang Jerusalem ay may 12 tribo, dito sa bagong Jerusalem ay meron ding 12 region. Yan. 12 regions. Mga kapatid. Yung 2 region ay yun yung autonomous region. Mga kapatid. Autonomous region. Yan yung mga kapatid natin ng mga Muslim. At yung 10 ay ang non-Muslim.
autonomous region. Mga kapatid. Kaya kung ating susukatin, ay merong 12 region. At meron ding isa na kumuha kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Sino yung nabanggit dito sa Lumang Jerusalem? Isang pare, kinakailangan pare rin. Walang iba si Father Balweg ng Cordillera Administrative Region, mga kapatid. Yung si Father Balweg. Kaya kung ating idagdag yung isa, ay merong sukat na 13 region mga kapatid. Dito sa Luma ay 13 tribes. Dito sa Bagong Jerusalem ay meron din 13 regions of the Philippines. Yan. Ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba. Yan. Bansang Pilipinas po. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Hindi po ako natatakot or mahihiya na sabihin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, bansang nagkakabunga. Sa taong 1523, yan yung taong na kung saan dumami ang naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos dito sa bansang Pilipinas. Diba? Pinatunayan pa yan ng dalawang tao, Raha Humabon at si Lapu-Lapu. Sinigaw doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island. Ano ang kanilang sinigaw? Philippines is a Christian country. Yan ang tinutukoy ng Diyos na bansang nagkakabunga, bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na ito yung pinili ng Diyos na pagtatayuan muli ng panglimang kaharian. Wala na itong kasunod. Ito na yung huli. Mga kapatid. Maraming salamat. Ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Sa lahat po ng nagsubaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro,
Mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza sa palatuntunang Consumatum S. Subaybay nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at araw ng Linggo sa ganito ring oras. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Riam Bonanza. At ganun din po na kami po ay nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riam Bonanza, at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa Regional Director ng Region 9, Hari Felix Proceso. Yan po, na laging nakasubaybay po sa atin yan. So, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At magandang gabi po.